Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo sa familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Mula sa aklat ni Propeta Isaias, ang sabi ng Panginoon sa kaniyang bayan, ayon sa katarungan at laging matuwid ang inyong gagawin, ang pagliligtas ko'y di na magluluwat. Ito ay darating, ito'y mahahayag sa inyong paningin. Mapalad ang taong gumagawa nito, ang anak ng taong ang tuntuni ito. Ginaganap niya ang marapat gawin sa araw ng pamamahinga. Sa gawang masama, ang kanyang sarili iniiwas. Di dapat sabihin ng isang dayuhang nakipag-isa sa bayan ng Diyos na siya'y hindi papayagan ng Panginoon na makisama sa pagsamba ng kaniyang bayan. Ito naman ang sabi ng Panginoon sa mga dating dayuhan na ngayoy kabilang sa kaniyang bayan. Buong pusong naglilingkod sa kanya, nangingilin sa araw ng pamamahinga at matapat na nag-iingat sa kanyang tipan. Dadalhin ko kayo sa Sion, sa aking banal na bundok. Ipadarama ko sa inyo ang kagalakan sa aking templo. Tatanggapin ko ang inyong mga handog at ang templo ko'y tatawaging bahay dalanginan ng lahat ng bansa. Ipinangako pa ng Panginoon sa mga Israelitang ibinalik niya mula sa pagkatapon na marami pa siyang isasama sa kanila para mapabilang sa kaniyang bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa ating mga Pilipino, ngayong araw nagsisimula ang pagsisimbang gabi. Ito ay ang araw-araw na pagsisimba bilang paghahanda sa pagdating ng Pasko. Ibig sabihin na 9 na araw na lang bago magpasko. Mas maging masipag tayo sana sa pagdarasal, sa paggawa at sa paggawa ng kabutihan. Ito ang ating paghahanda sa pagtanggap kay Jesus. Ang mahabang aklat ni Propeta Isaias ay nahahati sa 3 bahagi. Ang unang bahagi, ang chapter 1 hanggang chapter 39. Nalalaman dito ang ginawa at mga salita ni Propeta Isaias mismo mula noong 740 BC hanggang 700 BC. Ang chapter 40 hanggang chapter 55 ay tinatawag na Deutero Isaias o pangalawang Isaias. Nandito matatagpuan ang mga salita ng isang hindi kilalang propeta na sumusunod sa tradisyon ni Propeta Isaias. Tinatawag siyang pangalawang Isaias. Nagpapahayag siya sa Babylonia sa mga Israelita na noon ay napatapon sa Babylonia. Binubuhay niya ang pag-asa nila at ang kanilang tiwala sa Diyos. Naisulat ito ng mga 550 BC. Ang pangatlong bahagi ay tinatawag na pangatlong Isaias ay nasa chapter 56 hanggang chapter 66. Ito ay koleksyon ng mga sayings na ang konteksto ay ang pagbabalik na ng mga Israelita sa Judea. Naisulat naman ito mula noong 530 BC hanggang 400 BC. Ang pagbasa natin ngayon ay galing sa pangatlong Isaias. Hinihikayat niya ang mga tao na maging tapat na sila sa mga tuntunin ng Diyos. Igalang nila ang araw ng pamamahinga at maging matuwid sila sa kanilang gawain. Tanggapin nila ang mga dayuhan na kasama nila
at ituring na sila na kasama ng kanbayan ng Diyos. Ang mga dayuhang ito ay hinikayat din na maging tapat sa tipan at ipangilin ang araw ng pamamahinga. Makakasamba na rin sila sa templo at makakapag-alay ng handog doon kasi sabi ng Panginoon, ang templo ko'y tatawaging bahay dalanginan ng lahat ng bansa. Isang bunga ng pagkatapon sa mga Israelita sa ibang bayan ay nagkaroon sila ng kaugnayan sa ibang mga lahi. Nakilala din ng ibang mga lahi ang Diyos ng Israel at ang ilan ay naakit na makiisa sa kanila. Dahan-dahan na nakita ng mga Hudyo na ang Diyos ay hindi lang para sa kanila. Ang Diyos ay ang Diyos ng lahat ng bansa, ng lahat ng tao. Magiging matagal pa bago matanggap ng mga Hudyo ang ibang mga lahi, pero nagkaroon na ng pasimula ng pagkakilala sa kanila. Mas lalong bumukas ang pintuan sa mga hindi Hudyo noong panahon ni San Pablo na binigyan niya ng diin na dahil sa pananampalataya kay Hesukristo at dahil sa binyag, wala nang paghihiwalay ang mga Hudyo at ang mga Gentiles. Ang lahat ay nakikinabang na sa kaligtasan at ng pagpapala ng Diyos. O Panginoong Diyos, buksan mo ang aming puso at ang aming isip na makita ang ibang mga tao at ibang mga lahi na kapatid namin kay Jesus. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.